As promised, 3 parts yung capital budgeting natin. Nasa part 2 na tayo, season 2. O, sana nakatulong yung part 1 sa'yo, no? To build your foundation. O, dito naman sa part 2, medyo challenging na, pero tutulungan naman kita. Sasamahan kita. Okay? Iga-guide kita sa mga dapat mong gawin. Alright? So, para ready ka sa board exam and sa mga exams mo sa college. Okay? So, dito tayo nagtapos nung part 1, net investment and net returns. No? Yung cost of capital, different discussion ko yan. Masihimay natin yan. Ihiwalay ko yan. No? Pero part pa rin yan ng capital budgeting. Sa hiwalay na discussion nga lang. Tapos may mga methods tayo for evaluating capital investments. Ano yung mga yun? May mga methods na hindi ko consider yung time value of money. Sa part 2, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Andiyan yung mga payback period, bailout period, accounting rate of return. Sa part 3, nandun yung mga methods na kinukonsider yung time value of money or tinatawag nating discounted cash flow methods. Nandun yung mga net present value index, present value payback, and internal rate of return. No? So relax lang. Sa part 2, focus natin to. Dito tayo magpo-focus for part 2. Okay? Para dahan-dahan lang, step by step, para talaga makabisado mo ang capital budgeting. So simulan natin sa payback period. Ang payback period po is the amount of time it takes for an investment to recover its initial cost through the cash inflows it generates. Sa madaling sabi, yun yung period kung kailan mo mababawi yung pinuhunan mo, yung ininvest mo. Kailan mo ba mababawi? Yun ang payback period. Oh, sa madaling sabi, it measures how long it will take for a project or investment to break even. Gaano nga katagal bago ka ma-break even or ma-recoup yung investment mo? Oh, how long? So, ang formula niyan, no, cost of investment divided by annual net cash inflow. Familiar sa atin to. Doon sa part 1, di ba, meron tayong net cost of investment, meron din tayong annual net cash inflow. O, pinagsama sa payback period. Pero syempre, different approach nga lang ngayon. Different set of problems. O, tandaan, ang payback period equals cost of investment divided by annual net cash inflow. O, simulan natin sa simple illustration na to. Even cash inflows. Sir, ano pong even? Ibig sabihin ng even cash inflows. Pare-parehas. Pare-parehas na 5K sa year 1, di ba? Sa year 2, 5K ulit. Sa year 3, 5,000 ulit. Even cash inflows, pare-parehas silang ng amount sa bawat taon. O, simple illustration. Imagine you invest 100,000 in a project that generates 25,000 kada taon. Oh, grabe naman. O, anong payback period mo dyan? Cost of investment na 100K divided by annual net cash inflow of 25K. So, ilang taon? 4 na taon. 4 years. Diba? Oh, anong anong masasabi mo dyan? It will take 4 years to recover your initial investment. Oh, and remember, the shorter, the better. Mas mas mabilis mong ma-recover, mas maiksi na payback period, mas maganda. Yun ang gusto ng mga investor eh, 'di ba? Yung ininvest nila na pera, makuha nila kaagad. The shorter, the better sa payback period. Anong interpretation ng iba? Pag shorter ang payback period, mas fast ang recovery, mas low ang risk. Mas attractive ito. Mas naman nakakaengganyo yan ng mga investment. Pero kung mas mahaba, let's say for example, ang cash inflows mo taon-taon, hindi 25K. Let's say 10K taon-taon. So 10K yan, gawin nating 10K. So 100K divided by 10K, 10 years. 10 years, it would take you 10 years bago mo ma-recover yung in-invest mong 100K. Slow recovery yan. Mas risky. Less attractive sa mga investors. O 10 years bago ba naman nila makuha yung in-invest nila? Ayaw nila yun. Oh, remember, the shorter, the better. Okay?
So ano bang advantage ng payback period? Easy to calculate, di ba? Napakasimple lang nung formula and madali ding maintindihan. Useful for comparing projects with similar costs. So, for example, si project 1 mo, ang payback period niya 4 years. O, yung second project mo, si P2, ang payback period niya, let's say, 6 years. Siyempre, sa mata ng mga investors, mas kaakit-akit yung payback period niya ay 4 na taon na. O, useful yan to compare projects with similar costs. And remember, dapat parehas sila ng costs. Di ba? Parehas sila ng ininvest. Yun nga lang, mas mabilis yung isa, kaya mas favorable. Alright? It highlights liquidity. Liquidity po and risk by showing how quickly money is recovered. Since cash is involved, yung cash inflows, kinikonsider natin, di ba? Mas na-emphasize, mas na-highlight yung liquidity ng isang project. Siyempre, kung mas mabilis yung payback period mo, mas liquid ka. Kasi madami kang cash eh. Di ba? Mas madami kang cash na nare-recover taon-taon. Oh. Good surrogate for risk din. Siyempre, mas quick na payback period, less risky sa project. 'Di ba? Mas kaaya-aya. Oh, tingnan natin dito sa first exercise natin. Paano naman sir kung uneven cash inflows? Anong ibig sabihin ng uneven sir? Hindi pare-pareho. 'Di ba? Sa year 1, nag-invest ka ng 28K. May cash inflow ka, 3K, 5K, 2.5 sa year 3, 5.5 sa year 4, 7K sa year 5, and so on and so forth. Now, the management of a company is considering an investment with the following cash flows. O, anong requirement? Determine the payback period ng investment na to. Alright. So, simulan natin, no? So, year 1, di ba? Ilan ba yung ininvest mo? This time, hindi na mag-a-apply yung formula natin since uneven kasi yun ngayon eh. Oh, so ngayon isa-isahin natin, bibilangin natin. 'Di ba? Magbibilang ka na ngayon. Ilan ba yung ininvest mo? Ilan ba yung amount of investment mo? 'Di ba 28K yung sa year 1? Eh ang cash inflow mo lang ng year 1, 3,000. Hindi may i-recover ka pang 25K. Kaya lumipas na ang isang taon. Nalipasan ka na ng isang taon. Oh, 25K. Yung 25K, yan naman ngayon yung beginning amount to recover mo ng year 2. Eh sakto, ang cash inflow mo ng year 2, 5K. O hindi na naman sapat. 20K na lang yung balance. Kaya, you will let another year pass. 'Di ba? Nagdaan na naman yung isang taon, hindi mo pa rin nare-recover, kaya pangalawang payback period mo na. Oh, yung 20K beginning balance na ng third year, ang cash inflow mo 2.5 lang, nako kakarampot lang. O ang balance mo 17,500, o magbibilang ka na naman ng isang taon. Pangatlong taon mo na and hindi mo pa rin nare-recover yung investment mo. O tignan natin sa year 4. 17,500 yung balance niya o 5,500 yung makakash inflow mo. O may balance ka pa rin. O ganun pa rin. Kakount mo pa rin yung year 4. No? O, yung beginning balance mo na 12K, o ibabas mo yung cash inflow mo, 5K na lang. O, di ba? Paunti-unti. Year 5, o makaka-count ka na ng 5 years. Pero may balance ka na naman. Di ba? Hindi pa rin maubos-ubos. O, parang sa calculator lang guys, bawas ka lang ng bawas, minus ka lang ng minus ng cash inflow doon sa amount to recover mo. O, sa year 6, 5K yung beginning balance mo. Ang cash inflow mo 4K, sayang. 1,000 na lang yung balance mo. Kaya may pang-6 na taon. 6 na taon ka nang nangbibilang. O, pero sa year 7, ibang usapan na. Kasi ang amount to recover mo na lang 1K. Pero ang binigay na cash inflow sa atin, nagkataon 6K, mas malaki sa amount to recover mo. Eh, ang amount to recover mo lang 1K. Eh, ang binigay na blessing sa'yo, 6K, di ba? So, wala nang balance. Di ba? Na-recover mo na sa 7th year. Pero, i-divide mo. Gawin nating 6.17 years. Bakit 6.17 years, sir? 1K lang yung kailangan mo. 1K lang yung amount to recover mo, pero binigyan ka ng 6K sa buong taon sa buong pang 7 taon. Yung 6K kasi, full year yan. Full 7th year.
o 1K lang naman yung kailangan mo. So, siguro in the middle of or in the third quarter or first quarter, na-meet mo na kaagad. So, 1K divided by 6K, that's 0.17 years. No? So, i-count mo yan, 6, pang 6 na taon, plus 0.17, that's 6.17 years. Alright? Okay, so division, addition, ang naging ano natin dyan is yung subtraction tsaka division, di ba? Bawas ka ng bawas hanggang sa maubos yung investment mo. Tapos kung may fraction man, no, i-divide mo. 1K divided by 6K, that's 0.17 plus 6, 6.17. Okay? Oh. Is the investment acceptable? Sa tingin nyo, acceptable ba siya? 6.17 years, guys. Ano sa tingin nyo? Acceptable ba siya? Oh. Ang number one priority mo kung saan mo i-compare yung payback period ay sa company policy. Yung company policy na yan, pwedeng sabihin sa problem kung ilan yung minimum na payback period nila or pwede silang mag-base sa industry standards. Sa industry standards kasi magkaiba ng industry yan. Mayroong real estate, mayroong mga manufacturing, mayroong mga retail, 'di ba? May merchandising. Magkakaiba sila ng industriya. O, depende yan sa standards ng industry. O, pwede din na sundin yun ng company or pwede rin mag-set sila ng sarili nilang payback period. Pero sa problem natin, walang polisiya yung kumpanya. Wala namang sinabi yung problem na ganito yung policy nila. So as a rule of thumb, i-compare mo yung payback period kung walang company policy sa 1/2 ng investment's life. No? Sir, paano ko po kukumputin yung 1/2 ng investment's life? Binigyan tayo kanina ng 10 taon. 10 taon na ina-expect ng company na magra-run yung investment. Yun yung life ng investment, 1/2. So ang 1/2 ng 10th year, di ba? 5 years. 10 years divided by 2, that's 5. I-compare mo ngayon sa payback period. Oh, do you think that the investment is acceptable? Mare-recover mo ng 6.17 years. Ang benchmark o ang threshold, 5 years lang. Sumobra ka eh. Diba? Sumobra ka. Diba? Since the payback period of 6.17 years is greater than half of the investment's life, the project is not acceptable. Huh? Dapat lower than the investment's life to be acceptable. Alright? Sayang, di ba? Ang tagal din kasi, ang tagal ko din nagbilang kanina. Ang tagal, di ba? Ang tagal din nilang ma-recover. Siyempre, anong sabi nga natin sa payback period, the shorter the better. No? Oh, another question. Would the payback period be affected if the cash inflow in the last year were several times large? No? What do you think? May magbabago ba sa payback period? Babawiin ba nila yung desisyon nila na hindi accept yung project? Kung na-discover nilang at the latter part of the year, mas lumago yung cash inflow mo. Ano sa tingin nyo? Hindi. Because it ignores cash flows after the payback period. Sa payback period, wala ka nang pake. Sa year 8, year 9, tsaka year 10, wala ka nang pake sa mga yan. Kasi nga, ang main focus mo sa payback period, tinatanong mo lang dyan kung kailan mo mababawi. Walang sinabi na yung mga yung mga succeeding period, kiko-consider mo. So kahit mag times 2, malalaki yung year 9 and year 10, lumagpas na sila eh. 'Di ba? Hanggang dito na lang yung payback period mo. So kahit malaki sila, hindi mo na yun na-consider. 'Di ba? 6.17 years ka pa rin. Alright? Sadly, ganun talaga, no? Long game. Mga long game kasi talaga or long term talaga yung mga negosyo na yan, na investment na yan. Alright? So, anong maganda sa payback period? Higher cash inflows at the beginning of the year shorten the payback period. Isipin mo kung year 1 pa lang,
let's say 20K na, year 1 pa lang. Sa year 2, nag-15K ka. O di, halos wala pang, hindi umabot ng 2 taon na recover mo na kaagad yung 28K mo. O, kahit nga pababa ka lang 10K ka ng year 3, 8K ka ng year 4, 7K ka ng year 5, wala ka ng pake. Kasi nga, sa unang 2 taon pa lang, na-recover mo na. No? Cut off na sila. Parang cut off. No? Alright. Okay? O ano pa ba yung other limitations ng payback period na to? It doesn't account for the time value of money. Correct. Hindi po naka-present value yung mga amount natin kanina. 'Di ba? Kahit year 1, kahit year 10, 'di ba? Nung nag-solve tayo kanina hanggang year 1 to year 7 or even year 10, full amount yung present natin. 'Di ba? Hindi natin present value, walang time value of money. Kasi hindi naman porket hanggang year 7, hindi naman yung pera mo ng year 7 equivalent sa year 1 ngayon. O hindi naman yun ganun. Because of inflation, because of interest rate, pwedeng magbago yung pera. Kaya nga, doon papasok yung time value ng money na hindi natin tinitake into account sa payback period. Okay? Ano pa? Misleading din yan for long-term projects with uneven cash flows. Kasi nga, hindi natin kinukonsider yung cash inflow after the payback period. Ini-ignore na lang natin sila. Misleading yan for long-term projects kasi nga, long game sila. Diba? Yung mga large cash inflows na mga long-term projects na yun, nag-occur lang after the payback period. Sadly, ini-ignore yon sa payback period. Okay? And lastly, it does not consider the salvage value of the project. Magiging relevant to sa next topic natin, sa next method na bailout period. No? Sa payback period, hindi ko na-consider yung salvage value ng project na yun. Pero, di ba, sa bailout period, na other variant ng payback period, para pa siyang other dimension, pero ano lang siya, parang may variation kasi ang payback method. Diba? Dito sa bailout period, it considers not only the cash inflow from operations, but also yung salvage value or disposal value ng project's asset if it's terminated early. Kapag terminate mo, kapag binenta mo. So, hindi lang cash inflow, kundi salvage or disposal value kapag binenta mo na yung asset. Okay? So, tingnan natin sa exercise na to. A company purchased a new machine on January 1 of this year for 120K with an estimated useful life of 5 years and a salvage value of 5K. The machine will be depreciated using the straight line method. The machine is expected to produce cash flow from operations net of income taxes of 40K. So remember, ang net cash inflow mo taon-taon 40,000 sa next 5 years. Tapos may salvage value daw siya na 20K nung year 1 and year 2. 10K naman sa years 3 and 4. Now, compute the bailout period for this new machine. Remember, 40,000 daw yung cash inflow mo taon-taon. 20K sa years 1 and 2 naman yung salvage value mo, and 10K naman sa years 3 and 4. So ito yung solution. Step by step na naman. Step by step process yan. Dadaan naman tayo dyan. Year 1, meron kang net cash inflow, 40K taon-taon. Salvage value mo ng year 1, 20K. Kaya ang cash to date mo, 60K. Ilan ba yung balance to recover mo? Diba? Yan po yung investment na 120K. Yun yung halaga ng new machine. Diba? Yun yung balance to recover mo. 120K. Kulang na naman. hindi ka na naman hindi mo na naman nabawi. Parang, isipin nyo guys, parang payback lang din talaga ang bailout period. Pero yun nga lang, yung salvage value, sinasama natin sa cash to date. No? Kasama lang talaga yung salvage value. Hindi na naman na-recover ng year 1 kasi kulang nga 60K eh.
O 120K pa yung re-recover mo. O mag-count ka, magsimula ka 1. O you will let another year pass. Tingnan mo ulit sa year 2 kung makakabawi ka. Tingnan ba cash inflow mo? Salvage value 20K, 40K cash inflow. Sir, paano nakuha yung cash to date na 120K? No? Sabi ko nga, di ba? Ang bailout period, kinukonsider mo lang yung salvage value kapag ibebenta mo na yung asset. Since yung year 1 nga, hindi mo nabenta yung asset, di ba? You let another year pass, edi hindi na relevant yung salvage value mo nung year 1 pagdating mo nung year 2. So, ang relevant lang na salvage value is yung sarili mong taon na 20K. Di ba? Ang salvage value kasi is a one-time deal. Isang beses mo lang pwedeng ibenta ang asset. Isang beses mo lang pwedeng gamitin yung salvage value, hindi yan taon-taon na magagamit mo. Kung kailan mo lang binenta, kung kailan mo lang tinerminate, doon mo lang magagamit ang salvage value kasi nga ibebenta mo. Oh, so paano nakuha yung 100K? 40K na cash inflow mo nung year 1 plus 40K na cash inflow nung year 2, i-plus mo ngayon yung salvage value nung year 2 lang to get the cash to date as of year 2. As if ibebenta mo na yung asset ng year 2 at hindi mo binenta ng year 1. Gets? Alright. So, pero unfortunately, ang balance to recover mo, 120K. Kulang na naman. Diba? Magbibilang ka na naman ng isa pang taon. You will let another year pass again. O, tignan natin sa year 3 kung sinagot na ba yung dasal mo. O, ganun ulit sa year 3. Yung salvage value ng year 2, hindi natin i-consider sa cash to date natin. Kasi nga, nasa pangatlong taon na tayo. O, edi, nalipasan na yung salvage value ng year 2. Tapos year 1. Wala na sila. O, so paano nakuha yung cash to date ng 130K? 40K plus 40K plus 40K, that's 120K. I-plus mo ngayon yung 10K na salvage value ng year 3 lang. Kasi it is as if ibebenta mo na yan ng year 3. Sakto, ang cash to date mo 130K. Ang balance to recover mo 120K. Nako. 'Di ba? Sinagot na ang iyong kahilingan. Mare-recover mo na yung investment mo na 3 years. Pero hindi yan saktong 3 years. Na 0.75 lang. 'Di ba? Pakita ko sa inyo kung bakit siya nag 0.75. Meron tayong beginning balance ng investment natin kanina na 120K, yung cost ng machine. And nung year 1 nga, hindi mo binenta. No? So, 40K lang. Diba? Kailan mo ba na-meet? Kailan ba siya lumagpas sa 120K? Sa year 3. So, yung year 1 mo, walang salvage value. Wala kang isasamang salvage value dyan. Ganon din sa year 2, salvage value, wala. Sa year 3, doon lang magkakaroon ng salvage value. Kasi doon na siya lumagpas. O, sakto, ang i-recover mo na lang na cash inflow is 40K. Kasi nga, nasagot na yan ng year 1 and year 2 galing doon sa cash inflows nila. Oh. Pero, remember, 'di ba? May salvage value ka. Paano mo i-compute 'yan? Paano siya magiging fraction, no? Kung kanina sa payback period, 'di ba, 1K divided by 6K lang. Napakasimple nung problem kanina sa payback period, 'di ba? Pero this time medyo complicated nga lang sa bailout period, pero explain ko. 40K na lang yung kailangan mong i-recover beginning of year 3. Sakto, ibebenta mo na yan ng year 3 kasi lumagpas na yan sa amount to recover mo. O, ibabawas mo ngayon yung salvage value dun sa remaining. Bakit? Kasi somehow, incidental na ibebenta mo na ng year 3 kaya hindi mo na i-recover ng buo yung 40K. Mababawas dyan yung salvage value kasi may proceeds ka. So, not totally 40K yung kailangan mo, 30K na lang. Kasi nga, incidentally, ibebenta mo yung asset, may salvage value kang makukuha sa year 3. Kaya, 30K na lang yung kailangan mo. O, i-divide mo ngayon. Kung 30K na lamang ang kailangan mo, ang binigay pa sa'yo 40K. Diba? Ang kaya pang ibigay sa'yo ng year 3, 40K. O, ang swerte mo naman. Diba? Sumobra pa. Diba?
40K. 30K na lang yung kailangan mo talaga. I-divide mo dun sa cash inflow ng year 3. That's 0.75. Oh, so 30K divided by 40K, that's 0.75. So, ang bailout period mo, 2.75 years. 1 plus 1 plus 0.75. That's 2.75 years. Okay? And take note, another limitation nito, it doesn't account for the time value of money. Oh, tignan nyo, yung year 1, year 2 natin, naka-full amount sila, hindi sila naka-present value. No? Alright, so same sila ng payback period na walang time value of money. Okay? So, other topic, no? Tignan natin dito sa accounting rate of return. Sir, ano naman tong accounting rate of return? Himayin natin. The accounting rate of return or ARR measures the expected annual accounting profit from an investment as a percentage of its initial or average investment. Oh, mas magigets mo 'yan kung lalapagan kita ng formula. Ito lang naman yung sinabi niya, 'di ba? Yung investment mo daw percentage ng kanyang initial or average investment cost. So net income divided by initial or average investment cost, you will get the accounting rate of return. Yun lang, 'di ba? Ang labanan lang talaga sa capital budgeting, dapat alam mo yung formula. Pero dapat hindi lang dapat formula, alam mo din dapat i-interpret, no? Acceptable ba yung project? Oh, 'di ba? Parang mga ganung bagay ba. Okay? So, tingnan natin. Gamitin natin yung formula sa simpleng illustration na to. Suppose a company invests 100,000 peso in a project expected to generate 20,000 in annual accounting profit. Oh, may profit siyang 20K taon-taon. O, ininvest niya 100K. Ano ulit formula? Net income divided by initial or average investment. O, assume natin ito yung initial investment niya na 100K. So, 20K divided by 100K, 20%. Now, anong decision rule dito sa ARR? No? Acceptable yung project if yung accounting rate of return is greater than the company's hurdle rate. Ano yung hurdle rate, sir? Yun po yung minimum acceptable return or minimum required rate of return. Actually, maraming tawag dyan sa hurdle rate. Pero isipin mo na lang na yan yung benchmark. Yan lang yung bare minimum na pwedeng maging acceptable sa kumpanya. Or ibang tawag dyan, minimum required rate of return, minimum acceptable return. Sa internal rate of return, mas mapag-uusapan natin to. Okay? So, if the company's hurdle rate is 15%, ang minimum required rate of return 15%, the project would be accepted. Bakit? It exceeds the company's required rate of return. Diba? Greater than 15%. Accept. Diba? Ang minimum 15%, lumagpas ka pa nga sa minimum. Above minimum pa nga siya eh. Oh, maganda yan. Acceptable yan. 20% eh. Oh, yun ang decision rule sa accounting rate of return. Ganun mo siya i-interpret. Alright? So, ano bang advantage ng accounting rate of return na to? Simple lang. Parang payback period, simple calculation lang siya. Oh? Uses readily available accounting data, profits from financial statements. Since net income yung gamit mo, available yun. Available yun sa financial statement mo kasi yung net income, alam natin, nasa financial statements yan. Nasa income statement natin yan. Oh, readily available yun. Kita mo na kaagad. Oh, another one is good for quick comparisons between projects. Syempre, parang payback period lang din. Pwede mo siyang gawing comparison between project 1 and project 2. Sino mas mataas na accounting rate of return? Syempre, baka mas piliin mo yun kung ano yung mas maganda. Okay? And lastly, ARR is the only method that measures the attractiveness of a proposed investment based on profitability. Naka-base kasi tayo dito sa net income. 'Di ba? Net income tayo dito sa ARR. Pero yung payback period, liquidity. Ang ARR,
profitability. Ang payback period, liquidity. Net income kasi tayo dito eh. Okay? Ano naman yung limitations nito nung accounting rate of return? Walang cash flow. Since profit tayo, 'di ba? Wala tayong pake sa liquidity. It does not reflect actual liquidity, 'di ba? Profit tayo. Siyempre may offset na offset siya din. Hindi rin natin ina-account dito yung time value of money. Hindi natin dini-discount yung profit natin, yung future profits natin. And with the computation of income and book value based on historical cost accounting data, yung effect of inflation is ignored. No? Kasi nga po, pag magpre-present tayo ng financial statements, naka-base tayo sa historical data. Kaya walang inflation. Ini-ignore natin yung effect nun. Tingnan natin dito sa last exercise natin for accounting rate of return. The Evergreen Marine, a domestic shipping line, has recently commissioned a new passenger ship, the MSC-20. The new ship can carry up to 3,000 passengers. No? It was purchased by Evergreen at a cost of 300 million. Nako. Grabe naman. Mga cruise ship siguro. Its estimated service life is 10 years, with a salvage value of 20 million at the end of its service life. MSC-20 is expected to have 300 voyage days per year. So, 300 days daw siyang nakadutang sa dagat, di ba? With an average of 90% occupancy rate. The revenue from each passenger is estimated at 250 a day, while daily variable cost per passenger is 120. Annual fixed cost of operating the ship, exclusive of depreciation, is estimated at 15 million a year. Evergreen Marine pays tax at a rate of 25%. Now, anong tanong? What is the expected accounting rate of return based on initial investment and average investment in MSC-20? Would the investment be pursued if the company's required rate of return is 20%? No? So magandang practice to, no? Mas comprehensive na to ngayon. Pero kayang-kaya mo yan. Tignan natin. Naka-highlight yung mga important numbers. No? 3,000 passengers, 300 million yung cost, ilan days, 300 days, ilan yung occupancy rate, 90%, and each passenger estimated at 250 a day. Bakit? Kailangan kasi natin i-compute muna yung net income. Remember, accounting rate of return yan. Walang binigay na net income. Siyempre, start ka from scratch. Isosolve mo talaga. No? Yung sales, 3,000 passengers daw. I-multiply mo sa 90% na occupancy rate. Diba? I-multiply mo ngayon sa 250 a day since yun yung revenue mo sa bawat pasahero. 250 per day. Since net income tayo, isang buong taon yan, sa isang buong taon, 300 days lang siya, diba? Nag-ooperate. So, 3,000 passengers times 90% times 250 per passenger nakita times 300 days. So, ilan yan? 0.9 times 250 times 300. That's 202.5 million. Okay? Medyo mataas yung numbers ngayon kasi syempre, cruise ship na yan. Diba? Mamahalin na talaga. I-less mo ngayon yung variable cost. No, yung variable cost, 3,000 na pasahero, 90% occupancy rate, parang sales lang din, 300 na days na nakapalaot sa dagat, tapos ang sabi dun sa variable cost niya, 120 daw per passenger. So 3,000 times 0.90 times 300 times 120, that's 97.2 million. Now, ibawas mo ngayon yung fixed cost. Sakto. Exclusive of depreciation yan, 15 million. Tama lang. Kasi nga, nasa part 1 natin, ito yung mga expenses mo other than depreciation to get yung cash flows before tax. Okay? Ngayon, ibawas mo ngayon yung depreciation expense. Paano ko nakuha yung depreciation expense? Diba? 300 million na cost. Diba? Remember, magkano yung shipping line? 300 million. Minus salvage value na 20 million divided by 10 years. So, 28 million taon-taon yung depreciation niya. Bawas mo yan sa cash flows before tax.
meron kang profit before tax na 62.3 million. Ibawas mo ngayon yung income tax na 15,575,000. Galing yan sa 25% nun. Kaya ang net income mo, 46,725,000. Okay? Yan na. Kailangan mo kasi yan for computing or the denominator diyan sa accounting rate of return. Simulan natin. Ano daw yung ARR mo based sa initial investment? Magkano ulit yung investment mo? Diba? 300 million yung cost ng shipping line. So net income divided by initial investment, yan na yun. Yan na yung ARR mo based sa initial investment of 15.58%. Ang tanong, would the investment be pursued if the company's required rate of return is 20%? Ano sa tingin mo? No? Ipupursue ba yan? Hindi. Kasi nga, yung ARR mo is lower than the minimum required rate of return. Sad naman. Sayang naman. Diba? Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa dyan. May sinet kasi na company policy na ito yung required rate of return nila. Hindi mo na reach yung quota. Hindi ka ipupursue. No? But this time, paano naman, sir? Ano naman po ang computation ng accounting rate of return based on average investment? Diba? Ano po ba muna ang average investment? Ang average investment po is cost plus residual value divided by 2. No? Remember, may cost tayo kanina na 300 million. May residual value na 20 million. I-divide mo sa 2, that's 160 million. Now, plug in the numbers na. Diba? Net income mo, 46. Diba? 46,725. Average investment mo, 160 million. Ilan yung ERR mo? No? 29.20%. Tanong natin, ulitin natin yung tanong, would the investment be pursued if the company's required of return is 20%? As to average investment, no? As far as average investment is concerned, acceptable yan. Kasi nga, yung ARR mo naka-base sa average investment, kaya this time, di ba, somehow, di ba, naging acceptable siya. Huh? But, you have to take note, paano sir kung walang residual value? Diba? Paano kung zero yung residual value natin? No? If there's no residual value, yung ARR mo sa average investment is just double the ARR on initial investment. Kasi nga yung average investment natin na-divide by 2. Kaya yung ARR natin tumataas times 2. Okay? Yun ay kung yung residual value mo is zero. Wala naman. Alright? Now, sir, paano kung yung silent yung problem? Wala siyang sinabi kung initial or average investment yung gagawin ko or magiging denominator ko. No? Ang magandang sagot dyan, i-base mo siya sa initial investment para hindi mag-overstate yung accounting rate of return. Pansinin mo, di ba? Sa ERR natin kanina, based on initial investment, 15.58. Hindi natin yan in-accept kasi nga below minimum required rate of return. Pero nung binis na natin yung ARR sa average investment, tumaas. Sabi ko nga, nagta-times 2 siya kung walang residual value. Kaya nag-lead siya na i-accept natin yung project. Diba? Somehow, nag-overstate, in-overstate niya yung ARR. Dito gusto lang natin maging conservative. Diba? Conservative in a way na hindi overstated yung return natin, yung percentage natin. Kaya, choose the one na alam mo na magiging conservative ka. I-base mo siya sa initial investment or original investment. Okay? Okay. Next. What is the annual net cash inflow from operating MSC20? Naalala nyo pa ba to? Yung computation ng annual net cash inflow coming from our part 1? Nasa part 1 discussion natin yan, yung annual net cash inflow. No? Remember, meron tayong net income. Diba? Net income. Paano na ulit i-compute yung annual net cash inflow? Yung net income, i-add back mo dyan yung depreciation. Magkano yung depreciation? 28 million. Add back mo ngayon yung depreciation sa net income to get the annual net cash inflow.
no, na 74,725,000. Yan yung method 1 natin, di ba? At alternatively, mayroon tayong alternative approach dyan na nasa part 1 natin. Okay? Kung hindi nyo pa yung napanood, guys, no, tiyagain nyo muna na panoorin. Okay? Pero kung sure ka na doon, naiintindihan mo naman yon, why not? Proceed ka na sa part 2. Okay? Pero, syempre, mas magigets mo pa rin talaga kung nagsisimula ka sa first part. Parang nanonood ka lang ng series sa Netflix, di ba? Syempre, hindi ka naman pwede mag-proceed sa season 5 kaagad, di ba? Hindi mo magigets yun. Hindi mo magigets yung story kung, di ba? Grabe naman. Kung proceed ka agad sa season 5, no? Parang, di ba? Na-hype dun sa ano, sa Netflix series na yon, hindi na pinanood yung ibang series. Yun lang kasi yung maganda, baka ano. Right? What if in solving accounting rate of return problems, hindi binigay yung net income? Kasi 'di ba sa accounting rate of return, laging kailangan diyan yung net income kasi yun yung numerator natin eh. Paano kung hindi binigay? Paano kung ang binigay, 'di ba? Annual net cash inflow tapos depreciation. Anong gagawin mo? Work back. Work back ka. Kasi hindi binigay yung net income pero nalaman mo naman yung annual net cash inflow tapos depreciation, edi i-work back mo. Yung 74,725,000, ibawas mo dyan yung 28 million na depreciation to get yung net income mo. Problem solved. Di ba? O, nasa accounting rate of return ka. Okay? O, lastly, in how many years can Evergreen Marine recover the initial cost of investment in MSC 20? Familiar ba yung question? Sounds like payback period yan. Ilang taon bago ma-recover ni Evergreen Marine yung initial cost of investment niya? O, parang payback period yan. O, payback period nga talaga. Sorry. Cost of investment divided by annual net cash inflow. So, meron tayong cost of investment kanina na 300 million. No? Ilan yung annual net cash inflow natin? 'Di ba? Na-solve natin kanina 'yan, 'di ba? Na-solve natin 'yan kanina yung annual net cash inflow dito. Oh, so relevant pa rin 'yun ha, relevant pa rin 'yan. So, ilan 'yan? 4.01 years. Okay? So, proceed tayo ngayon sa theory questions. First, which one of the following statements about the payback method of investment analysis is correct? The payback method considers cash flows after the payback has been reached. Hindi. Diba? It ignores the cash flows. It does not consider, it actually ignores cash flows after the payback has been reached. Wala na siyang paki doon. Kahit madoble, kahit matriple. Oh. The payback method uses discounted cash flow techniques. No. It does not consider the time value of money. Hindi natin dinidiscount yan. No? Payback method incorporates total project profitability. No. It does not consider total project profitability. Liquidity ang payback method. Ano ang profitability? Nasa R. ARR. O, accounting rate of return. O, so, letter dog yung sagot. Tama na hindi niya kinoconsider talaga yung time value of money. No? O, sorry. Letter dog dapat to. No? Nagkamali lang ng type. Okay? So, letter dog dapat. The payout payback period, letter A, incorporates the time value of money. Hindi ulit. Diba? Ang bailout payback period, walang time value of money yan. The bailout payback period equals the recovery period from normal operations. Hindi lang po normal operations yan. Diba? Again, it includes potential recovery from asset disposal. Diba? Hindi lang cash inflow from normal operations yung sinasama natin. Sinasama din natin yung salvage value, yung disposal. No? So, hindi lang normal operation. Payback period method or bailout payback period eliminates the disposal value. No, it actually incorporates the disposal value from the payback calculation. And lastly, letter dog yung sagot. It measures the risk if a project is terminated. Correct. Di ba? Since kinoconsider natin yung disposal value niya kapag ibebenta na natin siya.
So, the payback period is designed to measure the risk exposure if a project is terminated before completion. Since pina-factor natin yan, kino-consider natin yung yung salvage value ng asset na yun. Okay? So, letter D is the answer. So, number 3, the primary advantages of the accounting rate of return method are its ease of computation and the fact that it is especially useful to managers whose primary concern is liquidity. No. Profitability ang accounting rate of return. Ano ulit ang liquidity? Payback period. Nasa bailout payback period yung mga yan. Okay? There is less possibility of loss from changes in economic conditions and obsolescence when the commitment is short-term. Somehow wrong. Kasi nga, ang accounting rate of return talagang pang long term niya mga yan. 'Di ba? Kapag capital budgeting, 'di ba? Mga capital budgeting techniques, long term talaga, no? Mga short term investments and risk ang tinutukoy ng letter B, not specifically accounting rate of return. Nirarank ba natin yung proposals? Hindi. Hindi naman natin nirarank. Wala tayong ranking na ginawa kanina. Hindi naman yun. Or somehow, rather, may ranking. Sorry for this term. No, may ranking naman. Pipili tayo, i-compare natin. May comparison tayong ginagawa. Pero hindi naman yun talaga yung pinaka main essence ng accounting rate of return. Hindi naman siya somehow magiging advantage. Kasi nga pwede naman tayong gumamit ng iba pang method, 'di ba? Kung hindi nag-work sa accounting rate of return, why not gumamit tayo ng payback period, no? So hindi siya primary advantage. And lastly, it emphasized the amount of income earned over the life of the disposal. Correct. 'Di ba? Since accounting income yung kino-consider natin over the life of the project. No? And tama, nakafocus tayo sa profitability kapag accounting rate of return, income over the life of the project, of the asset. So letter dog yung sagot. No? Alright. So doon na pala nagtatapos no yung part 2 natin. Bilis, no? Yun sana, no? So, maghintay lang kayo sa part 3, no? Tsagain nyo lang yung capital budgeting. Once na master mo na to, di ba? Solid na. Solid na. Solid ka na sa capital budgeting. Alright? I hope marami kang natutunan and sana pumasa ka. Sana maging CPA ka. Sana pumasa ka sa exam mo. Alright? So, muli, this is Sir Bon. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. For more accounting videos for free. Okay? Thank you and bye-bye guys. Thank you.